Hello, good morning po. Ito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kasama at ang inyong kapatid, Sister Luz po. Ngayon po umaga ay meron po tayo maririnig muli na mga salita na makapagbibigay sa atin ng encouragement po at magiging kalakasan po natin sa araw-araw nating pamumuhay, lalong-lalo na po sa ating kapanahunan ngayon na kung kailan kailangan natin ng mga salita na makapagbibigay sa atin ng lakas ng loob at makapag-iiwas po sa atin para sa mga marami pang ibang bagay na alalahanin. Amen po. So ngayon po umaga, meron po tayong pag-uusapan. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat sa umaga na ito. Salamat Panginoon sa panibagong araw, panibagong umaga na pinagkaloob mo sa amin. At salamat po Panginoon sa buong magdamag na kami po ay pinagpahinga mo, ang aming katawang lupa, ang aming kaisipan. Salamat Panginoon sa pag-iingat mo sa buong maghapon na nagdaan Panginoon. Hallelujah Panginoon, narito po kami muli at patuloy Panginoon kami po ay nasasabik sa mga salita mo na ihayag mo po ngayong umaga. Kami po ay naniniwala Panginoon na mga salita na aming mapapakinggan ngayong umaga na ito ay magdudulot po sa amin ng panibagong lakas at paalala sa aming mga buhay bilang mga Kristiyano. At ngayon po, Panginoon, kung ano man po ang nakikita mo sa aming isip, sa aming kalooban, na magiging sagabal sa aming pakikinig sa iyo, ito po ay aming binababa at sinusuko sa iyong harapan. Nawa, tanging ang mga salita mo lamang, ang aming ma-focus namin, ang aming mga kaisipan. Nawa ay aming manamnam, aming manguya, ma-absorb ang mga salita na aming maririnig po mula sa iyo. Maraming salamat po, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, linisin mo kami ng iyong makapangyarihang dugo. Kami pa'y gawin mong marapat na humarap sa iyo sa oras na ito at maranasan namin ang iyong presensya. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Kailanman ay hindi ka nagkulang. Purihin ka, dakilain ka. Sa iyo po ang lahat ng pasasalamat, kaluwalhatian, at ang aming tunay na pagsamba ay tanging sa pangalan mo lamang, Jesus, na aming Panginoong Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Yung pong ating pag-aaralan ngayon, yung pong mula po sa ating New Testament, bagong tipan, makipagbukas po kayo sa akin sa 2 Timothy chapter 2 verse 24 po. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 24. Silang po ito. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away. Sa halip, dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo, at hindi matampuhin. Amen po. So yun po. Nawa pagpalain ng Panginoon ang mga salitang inihayag niya po sa atin ngayong umaga. Ulitin ko po ang sinasabi po sa 2 Timothy chapter 2:24. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat palaaway. Sa halip, dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo, at hindi matampuhin. Amen. So, ito po ay mayroong title na Palaaway ka ba? O kaya hindi palaaway. Yun po. So, sinasabi po dito na tayong mga Kristiyano ay hindi daw po tayo dapat maging palaaway. Opo, pag sabing palaaway, marami po tayong kinakatwiran dyan. Pwedeng sabihin na, hindi naman ako nakikipag-away. Inaaway nila ako. O kaya di naman ako palaaway sila nauna So po, may mga iba't iba po tayo mga pangakatwiran po at meron tayo iba't ibang mga kadahilanan na ating kinakatuwiran po. Pero ayon po dito sa ating binasa, salita ng Panginoon, kung tayo daw po ay lingkod ng Diyos, hindi tayo dapat pala nakikipag-away. Sabi po maging mabait daw sa lahat. Ano bang ibig sabihin ng maging mabait sa lahat? Po? At mahusay magturo.
Ano ba ibig sabihin pag mahusay magturo mataas ba yung pinag-aralan sa Bible School? Ikaw ba ay nag-training? O, ikaw ba hindi nagkakamali? Ito ba'y perfection? Kasi mahusay magturo. At yung huli po ay hindi daw dapat matampuhin. Sensitive. No? Ano ba yung matampuhin? Yung bang madaling ma-offend? Madaling madismaya kapag hindi mo siya ah, napakinggan o napansin, masama ng loob. So, yun po yung mga pinababaw ko lang po yung mga salita ng Panginoon dito pang mas ma-level po sa pangunawa natin. Pero kung ano po yung mga exact words na nagmula po sa Biblia, yun lang po talaga ang nakasulat sa Biblia po na hindi natin dapat paguhin po. So, sinasabi nga na ang mga Christians daw ay hindi dapat maging palaaway. Alin po bang church ang alam natin na perfect? Meron mo bang perfect church? As in, meron din perfect na Christian? Perfect na pastor? So, malalaman po natin sa ating pagpapatuloy. Ang sinasabi po dito, ang mga Kristiyano raw, ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos ay hindi daw dapat palaaway. Amen. Dahil tayo mga Kristiyano, ang pangalang Kristiyano ay nakadikit doon ang pangalan ni Kristo or Christian. Po, Christian, alam na po natin na Christian, Christ, kalahati po Christ, at yung naiwan na 3 letra, I-A-N, which means I am nothing. I am nothing without Christ. Kaya nakadikit po yung pangalan ng Panginoon. Kumbaga tayo yung little Christ, o kaya nga tayo dapat ay maging Christ-like. Meron tayong Christ-likeness, lagi po at tinuturo sa atin tayo ay maging Christ-likeness ang ating buhay. Po. So, ibig sabihin, pag tayo ay Kristiyano, alam natin ang mga Word of God. Tayo ay nagbabasa ng Biblia, nakikinig tayo ng mga mensahe, nakikinig tayo ng mga preachings, po, at tayo ay nagbubuklat ng Biblia at nakakapagbasa. Po. So, pag nabasa natin ang Biblia, masasabi natin na alam natin kung anong katotohanan. Word of God. Word of truth. Kaya nga po, ang katotohanan daw ng Diyos ay nasa atin. Yung ibig sabihin na katotohanan ng Diyos. So, alam natin kung sino si Jesus, yung buhay niya, nabasa natin to sa gospel po. Alam natin, mula ipinanganak siya ay nabuhay, siya ay namuhay na katulad ng isang ordinaryong bata, lumaki, o nagkaedad, nagkaroon siya ng mga misteryo, hanggang umabot po, sumapit po doon sa panahon ng kanyang paghihirap, po, siya hinuli, so on and so forth na po. So, ganun po. So, alam natin yung katotohanan. Kaya pag tayo ay mga Kristiyano, matik po na alam natin yung katotohanan na si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas na po. So, alam natin ang truth. And sa napapaloob po doon, ay tinuturo po sa atin ang salita ng Panginoon, na Bible po, no? Na ano yung tama, ano yung mali, ano yung hindi pwede, at ano po yung pwede. O ano ang pagpapala, at ano yung sumpa, kung tayo ay susunod o hindi susunod sa ating Panginoong Diyos. No po? Kaya maliwanag po na sinasabi na ang mga Kristiyano ay alam kung ano ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Diyos. Amen po? Kaya daw po, kung alam natin na katotohanan, tayo daw po ay hindi dapat matakot sa mga taong hindi tumatanggap ng katotohanan ng Diyos. So, ibig sabihin, pag meron tayo na-encounter ng mga ibang mga tao, na ibang katuwiran nila, at ibang kanilang pinaninindigan, so anong gagawin natin? Lalayo ba tayo? Matatakot tayo? Kasi minsan may mga iba pong mga katuruan na parang tatakutin tayo na po. Marami silang mga bawal. Marami silang mga wag gagawin. Po. Pero kung tayo na anak ng ating Panginoon, we are Christians, and we have the Bible, ito yung ating ito yung ating panghahawakan.
kapag may sinabi siyang isang salita o warning o pananalita na galing sa kanyang kung ano man yung kanyang pinaniniwalaan, di po tayo dapat matakot. Kasi bakit? Nasa atin ang katotohanan. Katotohanan na nagmula sa salita ng Panginoon. Amen po. So, minsan daw, may mga taong pwedeng, uh, uh, pwedeng hindi sila sumang-ayon sa ating mga paniniwala. So po, yung ating mga pananampalataya, ayun po, pananampalatayan po, tungkol sa salita ng Diyos. Naka-encounter na po ba kayo ng ganun? Halimbawa, sinabi natin na pinag-uusapan natin ang mga katotohanan, no? Tapos sinabi natin na huwag mangangalunya. Ano po yung huwag mangangalunya? Do not commit adultery. Alam po ba natin yung adultery? Di po ba yung tayo ay nakikisama sa isang taong may asawa? O kaya kapwa kayo may asawa? Yun po ay pangangalo niya. Ano po? Kasi yun ay masama sa paningin ng Panginoon. At nakakasira din talaga po ng pamilya ng may pamilya. At yun po ay, sabihin na po natin na isang bagay na kasuklam-suklam sa Panginoon. Ano po? Kaya po, sinasabi po na may mga tao daw po na hindi sumasang-ayon sa ating mga sinasabi. Lalong-lalo na yung mga tao gumagawa nito. Ginagawa nilang excuse. O sasabihin nila, di ba mabait yung sinasabi niyong Lord, Lord? Mabait naman yun. O siyempre maintindihan niya yung kalagayan namin. Okay na yun. Intindihan niya yun. Kasi hindi na kami pwede maghiwalay. O kaya, yung isang salita na sinasabi na igalang mo yung ama't yung ina sapagkat sa lahat ng utos, ng 10 utos, ito ang may pangako. Ito ang pangako na hahabang iyong buhay. Po, so alam po ninyo, may mga tao kasi na nangangatuwiran talaga sa mga magulang. At may mga tao na galit-galit sila. Sila may mahabang panahon ng hindi pag-uusap, pakikipag-usap sa pamilya, sa magulang. Marami po tayong alam at alam ko marami din kayong alam na kwento na magulang sa anak, anak sa magulang, sila po ay hindi magkasundo at sila po ay nagpapalitan ng mga salitang maanghang na kapag napakinggan po natin ay nakakakilabot ang kanilang mga pag-uusap na pag-aaway po. So, yung mga taong gumagawa ng ganito, ipipili talaga nila na kasi siya ang mali o kahit nanay ko siya, kahit tatay ko siya, mali siya. Kaya hindi ko siya tatanggapin. Kahit matanda na siya, may sakit na siya, wala akong pakialam. Bahala na sa buhay niya. Yan ang gusto niya eh. No? So, nakarinig ba po ba kayo ng gano'n mga Kristiyano? Siyempre po hindi. Dahil alam natin kung ano ang pagiging anak natin sa ating mga magulang. Kahit ano pang mangyari, sila ating magulang. At ito po ay kasama sa 10 utos na igalang ang ating ama't ina. Dahil ito yung utos, utos po kasi sa atin ito ng Panginoon eh. Merong pangako. At ang ganda po ng pangako sa lahat ng 10 utos, ito ang isang utos na may pangako na hahaba ang iyong buhay. Kaya respetuhin daw po natin ang ating mga magulang. Ano po? Pero paano itong mga tao na wala na respeto sa mga magulang? Na parang baliwala na pagkatapos palakihin, pag-aralin, o kaya pagkatapos alagaan. So may mga tao po talaga na ilalaban talaga nila ang mga katuwiran nila. Po, sila yung mga tao na marunong sa kanilang sariling mga opinion po. So, ganun po kapag sinabi natin ang katotohanan sa kanila na mula sa Bible, hindi sila maniniwala po. At hindi sila papayag na sila ay hindi manalo sa pagtatalo na po. Kaya nga po, marahil po sila po yung mga taong sila po yung mga tao na may kaparaanan sa kanilang sarili kung paano ipagtanggol ang kanilang sariling katuwiran po. So, maaaring isang araw, hamunin nila tayo na makipag-usap o makipagbalitaktakan sa kanila. So, halika mag-usap tayo. Sige. Gamitin mo yung Biblia mo. Gamitin mo yung mga salita ng Diyos na sinasabi mo. Ako naman, kakatuwiran ko sa'yo kung ano yung gusto ko. At
prinsipyo ko sa buhay. Ouch, di ba? Pero ininyo, itatapat natin, salita ng Diyos, ang ating prinsipyo, sariling prinsipyo, kaya nakakalungkot pa no po. So, sa pagkakataong gaya nito, alam nyo, tayo mga Christians, hindi tayo tinuruan ng Biblia na tayo makipagtalo. Sabi nga, iiwasan daw natin ang mga pag-uusap na nauuwi sa pagtatalo, mga usapang walang kabuluhan. Nonsense. Sarado po mga isip ng mga yan eh. Ba't natin ipipilit? So, ang maganda lang po ay alam natin kung yung mga iniisip nila. Ipag-pray po natin sila. At kapag po nangyari ang isang pagkakataon na sila po ay muli nating makatagpo at mapunta po ang usapan muli sa ganyan, it is about time na maaaring binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na bigyang liwanag siya ng katotohanan na mumula sa salita ng Panginoon. O, pero yun po ay merong kahinahunan. Yun po ay may pangunaw at merong halong pagmamahal, pagmamalasakit. Hindi po ito dapat mauwi sa pagtatalo o pag-aaway. Po. Kasi hindi natin madadala ang kahit na sino man, isa man sa mga tao ito sa kaharian ng Diyos. No, ibig kong sabihin kung ang purpose po natin is share the gospel po, yung salita ng kaligtasan na ating tinanggap sa Panginoon, gusto natin i-share sa kanila. Hindi po ito yung paraan na talagang pipilit natin makipagtalo sa kanila at ating pagdidikdikan yung alam natin na tama. Tama po ang ating gustong sabihin dahil galing nga po sa Bible po. Pero may timing din po yan. Po, may timing po at ang timing na ito ay hindi natin alam kung kailan. Malibang ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, pinagpipray po talaga. Pinagpipray po ang mga ganitong mga bagay. Una, may desire ka, meron kang passion na nawa sana ay malaman niya ang katotohanan, maranasan niya ang kabutihan ng Panginoon. Yung nararanasan natin, maranasan din nila. Isang araw, sila ay magising sa katotohanan na salita ng Panginoon. Hindi po yung persahan. Nasasabihin natin sa isipan natin na ako minsan ko lang makatagpo ito. Kailangan hindi kami maghiwalay ng niya tinatagap ang Panginoon sa puso niya na bilang Savior. Parang parang persahan po. Alam po ninyo pag talagang oras na talaga niya na makilala ang Panginoon, it will come. Ito po, depende po ito sa desire natin. Kasi bibigyan ng Lord ng wisdom. Kailan? Lord, pwede po bang pag nagkita kami sa isang meeting? Sana po, pagkatapos po ng meeting ay magkaroon po ko ng chance, bigyan mo ko ng lakas ng loob para po siya imayaya ko muna mag-coffee o makipagkwento ng saglit. At saka bigyan niyo po ko ng mga words na sasabihin ko kung paano ko po sisimulan. Sana po kayo po yung unang-unang magsalita sa unang buka na aking bibig. Mga salita, ikaw po ang magsalita at mamuso. Bigyan mo po ng kapangyarihan mo. Lord, I pray, Lord. Tapos pag nag-usap kayo, ganun. Baka naman po pinag-pray natin, tapos na biglang makita. Uwian na after ng meeting Naku, sandali, may sasabihin ako sa importante. Sabi, magugulat yun. Sabi, nga pala, pag-usapan natin yung religion. No? Ano ba religion mo? Naku, umalis ka na riyan. Masutulog ang kaluluwa mo sa imperno. Alam mo ba yun? Painit dun. Kakainin ng mga uod yung mga laman-laman mo. Yung laman na kaluluwa, ano ba yun? O kaya nga po, nawawala tayo sa wisyo nawawala sa hulog. So, huwag tayong matakot na maubusan ng mga tao na ating masishare. Marami po ang dami-dami nga po nila Nakahanda na nga daw yung aanihin Pero kakaunti ang mang-aani. So tayo po isa sa mga ani, mag-harvest po. Kaya po, tayo po ay makiramdam sa timing. Dapat ipinapanalangin. Huwag yung ipipilit yung gusto natin, sarili nating timing, tapos magagalit tayo hanggang sa mauwi sa away. Nauwi saan? Debate, pagtatalo. Ayun po, debate. Nakikipag-debate na po tayo. O siya, sige. Sige. Ilabas mo yung malaking crucifix mo, ilalabas ko yung Biblia ko. Itapon natin sa gitna ng dagat. Sabihin ganun.
Sinong unang lulutang? Ganun po pwedeng sabihin po sa atin ng ating ng mga taong hindi pa po naniniwala sa salita ng Panginoon. Hindi yun, malaking crucifix, ihagis mo sa dagat. Made of wood, kahoy. Tapos naman, mabigat mong Biblia, ihagis niyo sabay sa dagat. Sino pang lulubog? Ano pang lulubog sa dalawa? O di buhay yung kahoy lulutang, pero yung mabigat na libro, lulubog muna siya. Ay di, lalabas sa talo tayo. Kaya po walang kabuluhan. Nahuwi kung saan-saan. Alam niyo po, kaya alam ko yan kasi meron pong, nung ako po yung nasa kabilang pananampalataya pa, alam niyo po, nakipagtalo po ako sa ganyan eh. Sabi ko sa kanya, pinakamabigat mong Biblia, makapal, mabigat na mabigat, ihagis mo sa dagat. Meron naman akong crucifix na made of wood, na malaki. Hagis natin. Sige. Sinong lulutang? Siyempre yung magaang lulutang, di ba? Eh, mabigat yung Biblia, lulubog yun. Kasi kahit anong bagay, pag inihagis mo sa tubig, lulubog kasi mabigat. Siguro lulutang siya pag medyo matagal-tagal na po. Pero, yun po parang, alam niyo po, parang nakakaya sa Panginoon na ginaganong-ganon natin yung Word of God. Nakikipag-usap kayo sa mga taong mga saliwa ang kaisipan. No? Hindi pa oras pagkagano. Huwag po tayo makipagtalo. Kasi dadaan tayo. Dala natin yung kunwari at yung guitar, yung pong keyboard, yung pong mga papunta tayo ng church. Tapos may madadaanan tayo mga tambay o kaya mga nakatayo sa tabi-tabi. Tapos sasabihin, saan kayo pupunta? Sa banda ron? Sa banda rito? Mga banda ba kayo? So hindi nila naiintindihan, hindi nila nauunawaan na yung mga dala mong musical instruments ay gagamitin mo sa church upang ikaw ay tumugtog at umawit. Kasi kayo ay nasa music team. Eh kung titigil ka at yung gitarha mo ay sabihin mo, baka ihampas ko sa'yo to. Di nawala na yung pagiging Kristiyano natin pag tayo nagalit. Tapos mula nun, galit-galit na. Tuwing dadaan tayo dun, ini-expect natin talaga na may mga mangmamak, manglilibak, pero alam naman natin na katotohanan eh. Ang mahalaga, alam natin ang truth. Huwag natin ipipilit hanggang sa mauwi sa pagtatalo at pakikipag-away. Hanggang sa sumuko ka na. Lord, ayoko na po yun. Ayoko kita pagmumukha talaga ng tao na yun. Yung tuwing dadaan na lang ako, sinasabihin ako na, saan katutugtog na banda? Banda ron, banda rito. Alam niyo po, isang araw makikita ninyo, kung ating pagtatyagaan, pagmamalasakitan sila, na sila ay mga hindi pa nakakaalam ng katotohanan, pag-pray po natin mas mahabag na tayo dapat sa kanila. Isang araw, pag-pray natin sila, isang araw na sila ay makakilala. Wala naman po imposible. Di po ba? Para po kanilang nakilalang Panginoon, dapat tayo yung maging halimbawa. Ang sabi nga po ng 2 Timothy, di ba? Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat na palaaway. Kahit po ba tayo inaaway? Sabi ng isang Christian, inaaway ako eh. Hindi ako lalaban. So, yun po yung conviction sa atin ng Holy Spirit. Anong gagawin natin kapag tayo ay ginaganito? Wala namang mahalaga kundi ang katotohanan ng Panginoon. Sapat na yung alam natin ang katotohanan ng Panginoon. At ipag-pray talaga natin isang araw yung mga taong yan na lumilibak sa pangalan ni Kristo. Isang araw, sila ay makikita natin nagpupuri. Amen? Imposible ba yon? Ako marami akong kilala eh. Alam niyo po, isa nga po ako dun eh. Napaka-pilosof ako. Number 1 po ako sa pilosopa. Ayun. Alam niyo po, yung ganun talaga ilalaban ko yung gusto ko. Yun na nga po eh. Hindi ko pa kasi kilala ang Panginoon. So dumaan po ako doon. Kaya naunawaan ko na hindi talaga dapat mauwi sa pagtatalo. Kasi kapag tayo mga nakakilala, tayo mga Christian nakipagtalo sa mga ganyan, wala na. Wale. Bali wala na po. Paano pa tayo makakapagturo? Ituturo ba na, kayo, dapat nakikipag-away, dapat kayo mahinahon, dapat kayo matsagain sa mga taong ganito, ganyan. Paano ituturo ko ikaw mismo?
Kaya nga pong sabi dito sa 2 Timothy, sa halip dapat daw ay maging mabait sa lahat at mahusay magturo. Alam niyo yung pagiging mahusay magturo, hindi lang po ito talinong taglay talaga na matalino. Yung ibig sabihin ng mahusay magturo, yung kung naunawaan natin kung ano yung tinuturo natin. Unang-una na, tayo ang tagasunod. Kasi yung tinuturo natin, hindi naman sariling atin. Ito ay galing from the Word of God. At kapag ito ay ating napapag-aral o nababasa, tayo po ay kinakausap, tayo mismo. Tinasabihin ng Panginoon, kasama po tayo dito. Hindi porke ikaw ang nagturo, exempted ka. Hiwalay ka, ikaw yung magaling. Ikaw yung tama kasi tinuturo mo eh. Hindi po. Ang pagtuturo ay galing sa Panginoon. Tayo po ay ginagamit lamang upang ating bigkasin, salitain ang salita ng Panginoon. At lahat tayo ay nagpapasakop at nagpapailalim sa turo at saway ng Panginoon. Kaya dapat makita po muna ito sa atin. Upang hindi tayo mapagsabihan na tinuturo ka ng turo, ikaw nga mismo hindi mo sinusunod. Di po ba? Totoo naman po at hindi naman po ganun kadali ang talagang bigla ang sumunod. Siyempre po may proseso. Pero po tayo pagsisisi sa mga ginawa natin kapag meron tayo nasabing salita na hindi maganda o nagawa, agad po tayo nagre-repent sa Panginoon. Lord, sorry po. Nabigla lang po ako. Sana po, baguhin po ninyo ako. Gusto ko pong mabago, pipilitin ko pong mabago ang sarili ko. Pero alam ko pong kayo po talagang magbibigay sa akin ng mga bagong galaw, bagong salita. Nawang kapangyarihan mo po ay maghari sa puso ko. Alam nyo, you cannot do it yourself. Also God, He cannot do it for you kung ayaw mo. Dapat, meron tayong humility, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Tayo ay sumunod, makinig at sumunod. At i-apply sa buhay natin. At kapag nagagawa na po natin ito sa biyaya ng Panginoon, then it is about time na ituro naman natin sa iba kung ano ating natutunan sa Panginoon. Sabi nga, wag talk ng talk. Po, ang sabi po ay walk the talk. Lakaran mo, isabuhay mo, ang mga tinuturo mo, ito po ibig sabihin na mahusay magturo. Of course, wala pang perfection. Kakamali pa rin po tayo. Pero we have the privilege to repent. Tayo ay magsisi at humingi ng kapatawaran sa Panginoon upang tayo ay muling baguhin at ayusin. Po. So, hindi na po tayo dapat nakikipagtalo. Po. Kasi kahit anong gawin natin, pilit, hindi natin sila mapapasang-ayon po. Kahit sino sa kanila, sa pamamagitan ng pagtatalo. Kaya nga pagtatalo eh. Meron tayong gustong talunin, nakikipagtalo tayo. Sabihin, talo ka, dapat patalo ka, dapat panalo ko. Sa debate, may nananalo, may natatalo. Kapag pananalo ka, masaya ka. Yung isa, talo, kawawa. O kaya pag natalo ka, nanalo siya, masaya ka, ikaw naman hindi masaya. Kaya ang pagtatalo o ang debate ay hindi dapat ginagawa ng mga Kristiyano. O, kasi wala namang iba makakapag-convince sa isang tao na papaniwalain siya ng katotohanan ng ating Diyos. Wala pong iba eh. Siya din naman eh. We are only instruments. Magpapagamit lang tayo sa Panginoon. Lord, ano pang gagawin ko? Susunod tayo kung sinasabi ng Panginoon. Hindi yung tayo yung nagpipili sa tayo gumagawa ng mga bagay strategy. Lahat po iyan. Strategies po, yung mga timing. Gagawin po natin yan physical po. Pero, mahalaga po yung spiritual. Yun po ang dapat mauna. Pagagalawin tayo ng ating spiritual na galing sa Panginoon. Yung wisdom po, napakahalaga po. Yung pong timing na galing sa Panginoon. Yung pong choice of words na ating gagamitin. Minsan nga po, few words that can do. Huwag na po yung masyadong marami, dahil pagka masyadong marami, at pag merong yung nakikinig, biglang may narinig sa sinabi, ops, parang di ko gusto yung sinabi mo, parang mali yan, di tigil na naman, o debate na naman. Talagang hindi na po maganda yung ganun. O hindi na po ito nanggagaling sa Panginoon po. Kaya kung tayo ay pahihintulutan natin na ipagtanggol ka ng Diyos sa mga kausap mo, na sa mga ganung panahon na tayo pinipilosopo ng mga ganitong tao,
na nililibak nila ang katotohanan ng salita ng Panginoon, eh, mag-pray po tayo sa ating kaisipan habang nakikipag-usap tayo. Hayaan natin ang Diyos ang magbigay ng justice, ano po. Kung sa ngayon ay gano'n nangyari, natin magagawa. Pero ipag-pray pa rin natin. Kasi yung mga taong iba, hindi sila papayag na sila mananalo. Tapos, pagka tayo na usapan ng hindi maganda, hurt tayo. So, aalis na tayo. Tapos, isip-isip pa natin, hindi ko na sinabi, pahiya lang ako. Bakit ganun, Lord? Ba't hindi mo binuksan yung isipan niya? Isipan niya. Bakit hindi mo siya pinatanggap? Ba't hindi siya nag-repent? Dami nating tanong, ano? So, kung paano kung sabi ng Panginoon sa'yo, kasi wrong timing ka eh. Dunahan mo ko eh. Hindi pa kasi. Hintayin mo. Dapat nakikinig ka muna sa akin. Sunggab ka ng sunggab. Tapos kayo masama loob mo. Kaya po, susunod, ano po nangyari? Dahil sa hindi mo siya napatanggap, hindi mo siya nadala, galit ka na sa kanya. Galit-galit na. Iniiwasan mo na siya. So, ano po nangyari? Kasi pagpatuloy mo ng buong pagtatyaga at lutuin sa panalangin, isang araw ay mabuksan ang isipan niya at naramdaman niya yung pagmamahal mo, pagmamalasakit mo. Hindi dapat hindi siya nakakaramdam na nagagalit ka din, na naiinis ka na dahil hindi niya tinanggap ang salita ng Diyos. So, anong nangyari? Anong nagresulta pa? Ano po? Tayo ay nagkaroon pa ng kagalit at kaaway. Dahil sa ayaw mong sumunod sa pinaniniwalaan ko at aking sinasampalatayanan, di diyan ka na, bahala kang masunog sa impyerno. Alam niyo, ang sakit pakinggan nung gano'n, ano, parang hinangad mo pa, parang dinisayar mo pa, parang, panalangin ba yan? Ano ba yan? Prophecy ba yan? Na nakikita mo siya nagtatapiso sa apoy ng impyerno? Wala pong ganun, Kristiyano. Wala pong ganun. Kung nakakarinig tayo ng mga ganun sa mga iba't ibang mga reliyon na iminamike pa, nagsisigawan pa, tumatawa pa ng pagkalakas-lakas na ha 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 ha. Kayo, mahulog kayo sa apoy ng impyerno. Para kayo sa buhay ninyo. Nasaan po ang pagmamahal? Nasaan po ang salita ng Panginoon? Alam niyo po ang salita ng Panginoon. Ito po may mga pangaral, pagsaway. Pero pa habang binabasa natin, at habang nakikinig tayo ng sa mga preachings, alam mo yun, nakakaramdam tayo ng pagmamahal ng Panginoon. Diba ang mga anak, pag pinapalo, mahal? Pag sinasaway, mahal. Kasi pag hindi ka sasaway, pababaya kang mapahamak. Ganun din pong salita ng Panginoon. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, feeling natin parang tayong kinakausap. Parang tayo yung pinagagalitan at sinasawa. Aray naman ito. Sabi, wag ka daw makikisama sa mga ganitong tao. Babasa natin. Tapos, meron pala akong ganito ko. Sabi ng Panginoon, hiwalayan ko. Magbagong buhay ako. Bitawan ko. Pero hindi ko kaya Lord, hindi ko kaya. Ayoko na magbasa. Close. Alam po ninyo, alam naman po natin na hindi ganun kadali na sumunod. Hindi natin kaya eh. We are sinful by nature. Po. Pero yung pong proseso, meron po sa ating nangangaral, tututuro, encourage, at pinapanalangin nila tayo. Kaya po, naniniwala ako na kahit hindi natin kaya agad-agad, may timing po ang Panginoon. Po. But the Bible says, salvation is now. Kaya alam naman ng Panginoon yung kung kailan. Po. Wag lang, in the process na po, wag lang tayong titigil. Wag tayong titigil ng panalangin at pagtatyaga. Lalong-lalo po yung pagmamalasakit. Sapagkat ang Panginoon mahabagin. Mahal po niya tayo. Po. Kaya, iwasan po natin ang tayo makipagtalo na po. Hallelujah. So, hindi daw po natin makukuha yung kalooban ng isang taong ito kung ipipilit at igigit lang ang ating sariling pamamaraan po. Hayaan natin ang Panginoon. Siya ang mangusap. Pag-pray natin na, Lord, mangusap ka po sa Kanya. Pagpakahayag ka po sa buhay niya. Hayaan natin ang Panginoon kasi nagawa na natin eh.
ang tayo ay mag-share po. Ganun po. Dahil darating na daw po ang panahon na darating po ang panahon ang karunungan ng pagpapasya ng taong ating kinukonvince ay mangyayari po sa biyaya ng Panginoon po. Kung napapansin natin na madalas tayong makipagtalo at madalas tayong makipag-away dahil po sa mga taong nag-iinsulto sa ating mga ginagawa bilang mga Christian na po, ayan lang po natin sila na po. Dahil ang Diyos po ang magpapakita sa kanila po ng katotohanan po. At atin po ipag-pray sila pag-pray po natin sila, wag po tayong manghinawa. Na ipag-pray po sila. At ipag-pray din po natin ating mga sarili upang tayo po manatiling matatag. Manatili po tayo matatag po na patuloy lang po tayo. Amen po. So, kung ang motibo daw natin ay makipagtalo lang at makipagtagisan ng talino po na nagmumula po sa kagustuhan lang natin tayo maging tama at huwag tayong matalo, lalo na po sa mga debate, po, ito daw po hindi maganda sa paningin ng Panginoon po. Huwag daw tayong maging makasarili, kasi pagiging makasarili yun nawawala na sa eksena ating Panginoon. Tayo na yun tayo na yung umi-eksena po. Kasi mga ganong eksena ay hindi napaparangalan ng Panginoon. Hindi po siya nag-glorify, hindi po siya naniliwalhati. Po, hindi po Kaya nga po, wag din po natin sabihin na, kakawalang gana na makausap yung taong yun. Sinishare mo na nga ay pang makinig. Hindi interesado. Kung ayaw niya, wag po sanang ganun, no po. Yun lang po, isa lang po ang susi. Tayo po ay, ipag-pray po natin sila. At huwag tayo makikipag-away, no po. Kahit nga po sa loob ng church, minsan na po pare-pareho tayo mga Christian, sa church tayo, kakaroon din po ng mga ganitong mga eksena, yung pong mga sa ibang mga kadahilanan po, may mga hidden agenda po ang iba. Pero sana mapalalahanan tayo ng Word of God, na dapat tayo nagmamahala sa isa't isa. Kasi nga po, di ba, sabi nga po ng Word of God, di ba? Mahalin mong kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Whatever you do it for the glory of God. Kaya isa rin po itong paalala sa atin po na iwasan na po natin yung mga ganung bagay na nagdudulot po sa ating magkakapatira ng mga bagay na tinutokso tayo ni taning, nandiyan palagi kasi ang temptations, na kaya sasabihin na, ako, mas magaling siya kaysa sa'yo. Naku, bakit siya nasa ganyang ministry? Hindi naman niya gift yan. Hindi niya calling yan. Paano kung sabi ni Lord sa'yo? Ba't puno ka pa sa akin? Naku, umalis ka na riyan. Bitawan mo niya. Marami ka na. Bitawan mo yan. Ito lang iwanan mo. Kung sabi ni Lord sa'yo, bakit? Ikaw ba ang masusunod? May mga hidden agenda po. Minsan kasi kahit po natin kaya paalala po ito sa lahat. Sa lahat po. Sa akin, sa inyo, sa ating lahat na focus lang tayo. Para maiwasan pa tayo meron tayong kagalit o may nagagalit sa atin o nakakasira tayo ng isang buhay, nakakasira tayo ng isang imbis na nagpapatuloy sa paglilingkod, nawawala, natitisod po no? Nawawala sa church, nawawala sa eksena. Di naman po katuwa-tuwa yung mga ganung bagay. Hayaan na lang po natin na siya at ang Panginoon po. Yung mamagitan ng Panginoon, hindi na po tayo. Wala po tayong papel upang sirain ang papel ng iba. Di kanya-kanya po tayong calling. Huwag yung sa palagay lang natin parang sa palagay ko hindi ka dyan. Parang sa palagay ko dito ka. Parang sa palagay ko. At hindi ako mapalagay. Alam nyo, huwag po ganun. Huwag natin tignan. Huwag natin pangunahan ng Panginoon. Kaya diyan po minsan sisimula ang gap. Kahit po sa loob ng church. Kaya nga po, ang utos po ng Diyos ay hindi upang makipagtalo tayo o upang manalo ka sa mga ganyang usapan. Hindi daw po ganon. Kung hindi, ang utos pa ng Panginoon ay maging magandang loob tayo sa kanila kapag malasakit po at mapagpatawad tayo. Kahit ang itrato nila sa atin, kahit na iniiwasan nila tayo,
Kahit na, ito na naman si praise the Lord. Ito na naman si hallelujah. Sige lang po. Batiin natin sila. Sila po yung ating kamustahin. No po? Naniniwala po ako na kapag ang ibinalik mo sa isang taong ginagawan ka ng ganito, ay kabutihan pa rin ibinalik mo sa kanila. Marirealize din po nila yan isang araw. Mararamdaman po na. Kasi alam niyo po yung pagmamahal. Pag ito po ang ating pinaramdam sa kanila, ang pagmamahal, mararamdaman po nila. Diba po sa Bible po nagsabi, love covers all sins. Love conquers all evil thoughts. Kaya, meron po ginagawang isang himala ang Panginoon sa isip at puso ng mga tao na pinakikita mo ng pagmamahal at pagmamalasakit. Magiging mababang loob. Dahil ang ating pong tatay ay si Kristo. Kung siya ang tatay natin, tayo yung anak. Dapat minamana natin sa Kanya yung pagmamahal. Meron pong pagmamahal ang Panginoon sa atin na walang kondisyon. Sabi, ay tao lang naman ako eh. Bakit kaya ang dami nating katuwiran, no po? Sa bagay, naging katuwiran po din po noon yan. Pero sa hindi po maipaliwanag na ginawa ng Panginoon sa akin, kabutihan niya. Alam niyo po, may pagbabago at may pagbabago pong magaganap sa buhay natin. Na hindi natin alam kung paano tayo naging mahinahon, dati tayo magagalitin, kung paano tayo naging mapagpasensya, matyagain, na dati tayo mainipin, madali tayo mabugnot. Meron pong pagbabago at meron pong pagbabago. Ito po ay kung talagang tunay tayong nagpasakop o sumurrender sa Panginoon. Meron pong kapangyarihang magaganap. Meron pong himalang magaganap sa ating mga buhay. Na po. At kapag tayo nga daw po ay pinilit natin yung ating gusto, by force, tayo daw po ay hindi makakapagbigay ng karangalan sa Panginoon. Po. Bagkus, hindi po ito maganda sa atin tawagin na tayo ay Christian. Po. Dapat ipakita natin ang ating mga katangian sa ating Panginoon na tayo ay sumusunod. Tayo may pagmamahal. Po, nagbibigay tayo ng pagmamahal sa iba. Tayo may hope. Nag-share tayo ng hope sa iba. Po, marunong tayong makiramay. Po, marunong tayong magbigay ng encouragement. Hindi yung tayo mismo nagiging discouragement tayo. Imbis na nabibuild up mo yung isang tao eh. Tayo pa yung nagbibigay ng discouragement. Po, sige, okay yan. Gusto mong umawit, may talent ka. O kaya medyo sabi mo nga, medyo hindi ka marunong kumanta, pero gusto mong mag-alay. Gusto mong pumasok na umaawit sa Panginoon. Sige, mag-training ka. Kasi mahal yung puso mo eh. Aayusin ng Panginoon yan. Gusto niyang inaawitan siya. Sige, diyan ka. Meron ka bang gift ng pagtuturo sa mga bata? O may heart ka sa mga maliliit na bata? Sige, diyan ka, sa Sunday school ka. Paano kami nagsabi sa'yo na, malis ka na riyan? Di ka nararapat yan. Nakikipagtalo ka ba? Hindi. Tuloy ka lang. Not unless na ang Lord ang nagtanggal sa'yo dyan o dahil may ibang ipapalit. Kasi pag may enlis, may ipapalit. Pero hindi dahil sa kadahilan na sunod mo yung tao nagsabi sa'yo niyan. Kung hindi, timing ng Panginoon, maaring i-level up ka ng Panginoon sa ibang larangan naman. Doon ka naman niya gagamitin. Hindi natin alam. Diyos ang nakakaalam po eh. Tayo ay sumusunod lamang po. So, ang pagtatalo po ay hindi nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, no? At ang pakikipagtalo, kahit na ikaw pa ang manalo, hindi ka panalo sa Panginoon. Kasi hindi ka sumunod sa kababaang loob na nuturo ng Panginoon, huwag tayo makikipagtalo. Kumbaga, nanalo ka by force. Siguro yung nakatalo mo ay kulang lang siya ng salita ng pangatwiran. Pero hindi mo siya nakuha. Actually, kahit sabi mong akala mo nakuha mo siya, hindi mo siya nakuha. Siya ay nagkaroon pa ng sama na loob sa'yo. Ganyan po. At kapag ikaw naman ang hindi sinunod, o hindi mo siya napatanggap, hindi mo siya napatanggap kay Jesus as Lord and Savior, ikaw naman ang sasama ng loob. Wala po kasing ganun. Kaya nga po,
Huwag nating gayahin yung mga taong gumagawa ng ganito. Lahat po na napag-usapan natin po. Dahil, huwag tayong mamilit. Ito po. Maging matyaga po tayo. Opo. Pero huwag tayong mamilit. Po. Kasi, ang trabaho lang natin ay magtanim ng Word of God. At ipanalangin natin. At kikilos ang Holy Spirit sa buhay niya. Patuloy na panalangin at pagpapakita ng kabutihan sa taong ito. Huwag tayong makipag-away. At kung may umaaway sa atin, charge it to God. Ipag-pray lang po natin po. Kasi, yun nga po kapag ipinilit natin yung gusto natin na tayo ay tama, di naman, magkakaroon po ng gap. Lalo po lumalaki yung gap. Kaya tinuturo po sa atin ng mensahe na ito, na huwag daw tayo makikipagtalo. No? Iwasan natin to. Kung tayo magtuturo o mag-share, share the Word of God. With patience, with love, po, with humility. Amen po. Kaya po, sa mga sa mga nakikinig po ngayon, kung hindi po niyo masyadong naintindihan yung ating pong pinag-usapan, I pray na isang araw po ay makatagpo ninyo ang isang lingkod ng Panginoon na magbabahagi ng salita ng Diyos ng kaligtasan po. At I believe na kapag when God sends somebody to bring the good news of salvation in your life, I know that God will grant you the grace of acceptance and salvation. Kaya, ibig ko po sana ng panalangin kayo, at kung kayo po ay medyo hindi pa nakakaintindi masyado po kung ano yung pinag-usapang salvation, pagtanggap, acceptance, ibig ko po na maintindihan po natin itong lahat. Ang salvation po ay kaligtasan po ito na ibinibigay sa atin ng Panginoon ng walang bayad. O, kaligtasan po hindi lamang po dito sa lupa habang tayo ay nabubuhay, kundi ito po yung sinasabing forever, eternal po, eternal security, na anuman ang mangyari sa atin sa libutan na ito, 100% po, mahigit pa, na tayo ay pupunta sa piling ng ating Panginoong Diyos. Kung naniniwala kang may impyerno, abay dapat maniwala kang may langit. Kung naniniwala kang may devil, Satan, maniwala ka din that there is God, sovereign God, Almighty God, na yung mga paghihirap natin dito sa lupa ay papalitan ng Panginoon ng kaligayahan, kasapatan, pag-asa. Dito pa lang sa lupa, habang nabubuhay tayo, mararanasan na po natin yan. At hanggang doon sa kabila, sa banda-banda pa roon. Kaya po, ito po yung sinasabi na forgiveness of sins, accept Jesus as your Lord and Savior, and then, tayo po'y magpatuloy na makilala po natin ang ating Panginoong Hesus at manampalataya po tayo sa Kanya na siya ang ating tagapagligtas. Gusto niyo po ba yun? Meron po tayong assurance of eternal security, eternal life. Forever po yun, forever. Kung gusto mo, kaibigan, kung ikaw nakapanood ngayon, ay let me lead you to a prayer of acceptance. I-accept mo si Jesus as your Lord and Savior. Sumunod ka sa aking panalangin. Ama, maraming salamat po sa oras na ito na nakapakinig po ako ng iyong mga salita. Naunawaan ko po ang mga salitang nagbigay po ng encouragement sa akin. Ngunit Panginoon, ibig ko pong maranasan ka pa, ibig ko pong makilala ka pa. Naunawaan ko po na ikaw ay pagmahal at mapagpatawad. Ibig ko rin pong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, narito po ako, isang makasalanan
na nagsisisi sa lahat-lahat ng nagawa ko sa harapan mo at sa aking buhay. Inaamin ko po na ako'y nagkasala sa iyo sa isip, salita, at sa mga nagawa ko. Patawarin mo po ako, Panginoong Hesus. Ilinisin mo po ako, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Patawarin mo po ako. Binubuksan ko po ang aking puso at ikaw ay aking pinapapasok sa aking buhay. Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula po sa oras na ito, ikaw na po ang maghari at manguna sa aking buhay. Ikaw na po ang lagi kong naging kasama. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa kapatawaran. Wala sa oras na to, ikaw po ay tatay ko na at ako ay iyong anak. Purihin ka, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa aking kinamtan na kaligtasan. Ngayon at magpakailanman. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise God. Kapatid, kung ikaw ay sumunod sa panalangin na ito at tinanggap po si Jesus as your Lord and personal Savior na galing sa puso, congratulations. Happy birthday. Ibig sabihin na born again ka na. Pinanganak kang muli sa Espiritu. Ikaw ay bagong nilalang na. Ibig sabihin, ang mga dati at lumang ikaw ay wala na. At ikaw ay bagong nilalang na. Yan po ang sabi sa 2 Corinthians 5:17 po. Unti-unti ay makikilala mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Po. Pananalangin sa araw-araw. Pakikinig ng mga salita ng Panginoon sa mga messages, sa mga preachings, at pag-attend ng mga Bible study. Ngayon po, wala pa po, wala pang face-to-face. So marami po yan sa Facebook o sa internet, marami po tayo makikita. At katulad nga po ng itong ginagawa po natin na ating through YouTube po, online po, makakapakinig po tayo ng iba't ibang mga salita ng Panginoon. Ang lahat po na ating pinag-usap ay nagmumula po sa Bible. Dito po sa Biblia. Dito po yan sa Biblia na po. Kaya sana po ay magkaroon ka ng sarili mong Biblia at iyong dili-diliin, yung pagbulay-bulayin po. Maraming salamat, kapatid, sa iyong pagtanggap sa Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon. Hayaan mo ipanalangin kita. Aming Ama sa langit, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito na binigyan mo po, Panginoon, muli ng liwanag, Panginoon, at pag-asa ang mga kasabayan ko pong nakinig, Panginoon, ng mga salita mo. Lord, ang mga nakinig po at nakaunawa at tumanggap sa iyo, Panginoon, pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Alam ko po na ginagamit mo po ang ministeryong ito sa YouTube, Panginoon. Itinuro mo po sa akin. Alam ko pong marami po ang makakapakinig at makakakilala sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan mo, Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa iyo, Lord, na ito po ay ibinigay mo po sa iyong lingkod upang magamit mo po, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, Lord, na nakapagbubukas po ng kanilang YouTube sa hindi inaasang pagkakataon ay nakita po nila ito. Panginoon, hindi ko po sila kilala, pero alam ko pong kilala mo sila. Sila po na mga nahihirapan, napapagal, nahihirapan po sa buhay nito. Lalo na po sa ganito kapanahon ng krisis, Panginoon Lord. Nasa iyo lamang ang aming kapahingahan. Nakagalakan ng puso. Sa iyo lamang kami makapagpapahinga, Panginoon. At alam namin na ang lahat ng aming pangailangan ay pagkakaloob mo, Panginoon. Panginoon, pagpalain mo po ang lahat po ng nakinig, ang lahat po ng nanalangin, ang lahat po, Panginoon, na tumanggap sa iyo. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon. Wala pong ibang maitas kundi ikaw lang, Jesus. Wala pong maparangalan kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Panginoon, pagpalain mo po, Lord, ang gawain na ito. At Lord, magpakahayag ka po, Panginoon, sa amin. At dalangin po namin, Panginoon, Lord, na lagi mo kaming pakaingatan,
Lagi mo kami i-cover ng holy blood, Panginoon. Ikaw po ang mag-control sa mga bagay na makasasama po sa amin. At ilid mo kami, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, kung saan po kami ay lalago, Panginoon, bilang mga Kristiyano. Maraming salamat po sa umaga na ito, sa mga salita na nahahayag, Panginoon. Maraming salamat po at binabalik namin sa iyo all the praises and glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa lahat po ng nagsasubscribe. Salamat po sa inyong pakikinig, sa oras na binigay ninyo. At I pray na ang Panginoon ay magpatuloy na magpakahayag at maranasan po natin lahat ang kabutihan. Ang Diyos po natin ay mabuti. God is good all the time. Kahit po ano pa ang nangyayari sa ating kapaligiran, ang Diyos ay mabuti. I-declare po natin ang Diyos ay mabuti. Dahil kung ang nangyayari po sa ating kapaligiran ay negative na, huwag po tayong maging-negative. Dahil meron po tayong Diyos na nag-iingat at supply ng ating mga pangailangan. Tumingin po tayo sa ating Panginoon. Huwag po sa sitwasyon ng ating kapaligiran. Upang tayo po ay mabuhay ng matiwasay, mapayapa at may kagalakan sa puso. Si Jesus po ang ating pag-asa. Siya po ang ating kalakasan. Magbasa po tayo ng Bible, kakausapin po tayo ng Panginoon. Amen. So maraming salamat po ngayong umaga. At katulad po ng dati, tuwing umaga po, ako po ay narito at ako po ay makikipagkwentuhan sa inyo at ating pong laging pag-usapan ang kabutihan ng Panginoon at mga pagtuturo niya sa atin upang tayo po ay mabuhay ng mapayapa at masaya kahit na po ganitong sitwasyon natin. Thank you po at sana po ay don't forget to like and share po ito pong ating link na ito po at nawa ay marami pang makapanood upang makapakinig at makilala ang ating Panginoong Jesus. Wala pong itinataas kundi ang ating Panginoon lang po. So po, ito po inyong Sister Luz. Muli pong magpapaalam for the meantime. At muli po tayo uling magkikita-kita at makakapakinig ng panibagong words of encouragement po para sa ating lahat. Maraming salamat po. Please like, share, and subscribe. Thank you very much. I give all the glory and praises to Jesus. Maraming salamat po. God bless.